Amen. Maayong hapon sa tanan. Mga Bisaya. Pero sa mga kapwa kay Ilocano, naimbag nga malim yung amin. I'm so glad to be here. Sawadee-kap, Tuktanakap. Amen. So, blessing ang aking misis. Taga Romblon po yan. Ano? Malambing na matapang. Ano? At pagsamahin mo na, maintindihan nyo yan. Pero nakakatuwa sa misis ko na ito, pangatlong preaching ko na to. No, kahit na yung mga jokes ko paulit-ulit, tumatawa pa din siya eh. No? Parang first time niyang marinig. Ang tawag diyon ay moral support. Ganun dapat ang mga misis. Huwag kayong magsasawa sa mga joke ng mister nyo. No? Kasi pagka hindi na kayo naging masaya sa mga joke namin, kayo din, magsisisi din kayo. Bago po tayo magpatuloy ay gusto ko pong panoorin natin ang ginawa ng Panginoon doon po sa Thailand sa nagdaang 6 na buwan. Ano po na kami po ay nag-focus doon sa ministry na pinakiusapan po kami na mag-work doon. Ito po ang video na ating pong matutunghayan ngayong hapon. Ang church na inyo makikita ay donated ng isang member doon na Thai, yung lupa, ng 3,000 square meters. And then, yung host church po namin, kay Pastor Missionary Ronald Gutlay, doon po sa Thailand, ay pinatayo po nila yung building na inyong makikita with 4 pioneer members ng mga Thai. And then they asked me if we could go there and serve for a while dahil walang pastor, walang missionary yung 4 na member na yon. And we started to go there since November last year. Umuwi po kami ngayon para i-claim na yung aming pong missionary visa. Sa pakipray nyo po na makuha na namin. Supposed to be will be flying to Thailand last August 6 pero na-delay yung visa. Kaya po nagkaroon ako ng chance, tinawagan ko si Pastor Ramil. Sabi niya, sakto, nandun ako kila Pastor Ruben at wala ako doon sa Laloma, ikaw ang mag-preach doon. Sana kaya nandito po ako ngayon. Amen? At kanina, ano pala ngayon? Buwan ng wika pala ngayon, ano? Kanina doon sa Kabuyaw, ang kanilang kinanta, Tunay Kang Matapat. Di ba yung choir? Ngayon naman, ano yung title nung kinanta nyo? Kalimutan ko na. Basta Tagalog, no? Basta Tagalog yung ano, tawag nito. Hindi nakita yung video. Finorward ko kay Pastor, hindi binigay ni Pastor. Okay po, sorry po. Okay po, walang problema. Nakalimutan ni Pastor Ramil na i-send. Anyway, andun yata yung cellphone ko, pakibigay po kay Mrs. at ifo-forward niya mamaya bago ako matapos, ipalabas natin. Nasa kotse doon sa, ayan. Okay, so, yun po ang ginawa ng Panginoon doon sa Thailand. Mamaya, before we end the preaching or after I preach, ay pwede pong maipalabas konti para makita po natin yung mga ginawa ng Panginoon. So, pakisama niyo po sa prayer na sana makuha na namin. Si Micaela ay naiwan doon sa Thailand. Si Erica naman, no, nung nag-dare ako na kung sinong gustong manligaw, nung nag-preach ako dito one time, at ang sabi ko, subukan nyo lang, may naglakas ng loob. Ano? Anak ni Pastor Pio Tan, si Brother Jared. Ngayong November, magkakaapo na kami. So, blessing, ang tawag namin mag-asawa doon sa magiging apo namin, na wala pang pangalan, siya ay si Bibitan. Kasi Bibitan di ba? Siya ay si Bibitan. yung pong pangalan ng pangalan pa lang ng anak namin. So we're excited, talagang tumatanda na, hindi na maiwasan. Lolo at lola na kami. But praise the Lord, si Micaela na lang. Subukan nyo na. Pero andun na siya sa Thailand. So, can I ask you to stand with me? And we'll be reading Luke chapter 10. Luke chapter 10, verses 17 to 20.
Luke chapter 10, verses 17 to 20. Basahin ko po, sundan niyo po ako sa inyong mga mata. No? And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Punta natin konti yung verse number 1. Sabi ng Panginoon diyan sa verse number 1 sa kanyang salita, after these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whither he himself would come. Let's pray. Father, we come to you tonight. Thank you for the blessing of salvation. Thank you for those who answered your call. That's why we are here. We heard the gospel. We heard someone share to us the good news of salvation. And now, Lord, we are assured of heaven. We are assured of eternal life. Kadalayan namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami that we look beyond what lies ahead, what's the joy, what's the comfort, what are the things that we're gonna enjoy there in heaven someday. But rather, before we go to that point, oh God, help us to focus on the mission that you want us to fulfill. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kanina, nung nakita ko ng mga Tagalog, yung inyong mga, pinilit kong Tagalogin itong aking outline, pero hirap ako. Na Tagalogin. Ganito na lang, ibibigay ko yung English na pamagat, at tatagalogin ko yung preaching. Makita ko yung mga anak ni Pastor Shapno, akala ko mga foreigner. Naku, mapapa-English yata ako. Kanina, nung nasa Bethany kami, ang daming foreigner, mga taga Papua New Guinea, taga Ghana. So, kailangan mag-English. Kaya, pagpasensya nyo na po ha, naubos na yung English ko. Meron pa pala dito, Inglesera, si Gwen ba yun? Si Gwen? Basta yan. The title of this message is, kinuha natin dyan sa verse number 1. After these things, the Lord appointed other 70. Yan po yung aking title dito po sa mensahe ng Panginoon na gusto niyang ibigay sa atin ngayong hapon. Amen? 70. 70. Sa Ilocano, 70. Parang ano din yan parang Espanyol din yan yung sangapulo, 70, sabi sa Ilocano, sa Bisaya ay ano yan? Basta yun na yun. So, sa Bible, pagka pinag-aralan po natin, the last time I preached sa aming simbahan, ewan ko bakit ako dito inadyalan ng Panginoon lately, hindi naman ako numerologist, kasi may mga cardiologists, may mga anesthesiologists, pero ako lumalabas yata para nagiging numerologist ako. Nung sa church namin, nag-preach ako about 12. Lahat ng mga context ng 12. But tonight, ay tingnan natin itong message na atin pwede makita dito po sa salita ng Diyos na ating pong binasa. Marami pong symbol. Ang number na ito. Pagka tinignan po natin ang number na 70. Makikita nyo sa Numbers 11, noong tumawag si Moses ng mga elders, nag-instruct ang Panginoon sa kanya na mag-choose ng 70. Yung noong doon sa Genesis chapter 10, meron palang 70, merong 70 nations doon which is expressing the entire population of the whole earth. Pero ngayon, marami ng mga bansa. Ilan na ba yung nasa United Nations ngayon na mga bansa? So, yung pamilya ni Jacob, when they went out of Canaan to go to Egypt and sojourned there, they were around 70 and stayed there for 400 years.
And then, marami po yan, mga kapatid. In the book of Psalm chapter 90, verse number 10, ang buhay natin is 80. Ang ibig sabihin po niyan, pag tinranslate po natin yan, 1 score is 20, no? Tatlong score is 60 plus 10 is 70. I don't know if we have some 70-year-old brethren here or we even have 80. Ay pagka narating na natin yung 80 ay pinagpala na tayo ng Panginoon ng husto, dahil marami ng bonus, So kami naman po ay magkaroon lang kami ng apo, masaya na kami, At excited akong makita yung aking magiging apo. Kung singkit ba siya, singkit na kulot, parang ang hirap ang hirap pagsamahin, kasi si Erica kulot, si Jared ay lahing Chinese, So here, mga kapatid, we can see that the Lord, pagka tinignan niyo yung mga cross references ng Bible po, makikita mo diyan nung ang Panginoon ay kinumission din niya doon sa book of Matthew yung 70, nagsimula yan doon sa mga disciples doon sa Matthew chapter 10, pero andun pa din po yung kinumission yung 70. So itong title na to ay hahati-hatiin natin, para 3 puntos. Yung nais ko pong i-share na mensahe ng Panginoon na binigay sa aking puso, 70. Yung SE, yung VEN, at saka TY. At kukunin po natin, magmula dito po sa context na ating pong binasa, ano-ano yung mga gusto ng Panginoon na makita po natin. So when the Lord was speaking to His disciples and teaching them, pansinin niyo po yung verse number 2. Therefore said He unto them, doon sa mga 70 na Kanyang tinawag upang humayo 2 by 2. The harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into His harvest. 70 pala yan, yung kaharap ng Panginoon na inutusan niya. Ang cross-reference niyan doon sa Matthew chapter 9. But when He saw the multitude, He was moved with compassion on them because they fainted and scattered as sheep having no shepherd. Amen. And He said unto them, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. After that, doon sa Matthew chapter 10, mga kapatid, those people that the Lord has told them to pray the Lord of the harvest, that to go and to pray the Lord of the harvest to send forth laborers so that they could gather the people, the sheep, they could go there and preach the gospel. In Matthew chapter 10, the same people, ang sinabi ng Panginoon, humayo kayo. Amen? Humayo kayo. So nauna ito na yung mga meron siyang special set of 70, and I believe, mga kapatid, that day nakita ng Panginoon ang unang nakakakita po kasi ng burden pagdating sa pangangailangan, of course, ang ating pong Panginoon. Amen. That's why as missionaries, we go to certain mission field and we always say that it is the love of Christ that constrained us. We don't go there by our own. We don't go there because Thailand is a beautiful place. We do not go there because we cannot do, or we don't have any other things to do. We go there because we ourselves knew from the very beginning that we were loved by God. Amen? And because we were loved by God, we've got to look into the eyes or through the eyes of our Lord Jesus Christ every time we look on people. Point number 1, SE. Dagdagan natin ng isang letra. See the field. Amen? God wants us, my dear brethren, na everywhere we go, tingnan natin. Yung mamaya yung video po na inyong makikita, kung ready na, okay na, ready na. I-play natin after ng first point ko. Paki-play po natin after ng first point ko. Nung
Lord willing, by next month, pagbalik po namin, yung church na yan na inyong makikita, that we have been together, na ginamit kami ng Panginoon in His way, na meron ng konting ginawa ang ating pong Panginoon. We are going to leave that and we're moving south. Ano, doon po sa ang tawag doon sa bayan na yon ay Surat Thani. Na-share ko na rin dito sa Laloma yan, City of Good People. 2 months ago, pumunta kami doon, ano, at nag-conduct po kami ng funeral. But before that, noong ini-encourage na akong sumama doon at baka makita ko yung pangangailangan ng gawain ng Panginoon doon, mga kapatid, I prayed to God. Sabi ko, Lord, kasi sabi nila, maganda doon, merong waterfalls, doon sa bayan na yan, may dagat, sa wakas makakakain ka na ng seafood. Ano, doon kasi sa Central, wala po kami mga seafood doon. Ano, puro mga tilapia, mga ganyan yung mga pagkain namin doon, yung mga ano. So yun ang kanilang parang, yung iba parang nagjo-joke ba na ano. Pero sabi ko, Lord, sasama ako doon, pero pag sumama ako doon, ipakita mo sa akin yung gusto mong makita ko. Kaya pag magtutur po kayo sa Thailand, magtatatlong taon na kami ni Ma'am Helen doon. No? Huwag kayo magtutur doon na sabihin nyo, Pastor, pwede mo ba kaming ipasyal? Kasi tiyak po, wala tayong mapupuntahan. Kasi ako, bahay, simbahan, eskwelahan, doon sa mission place. Yan yung 4 na pinupuntahan ko. Ano, hindi kami namamasyal, pupunta sa mga magagandang mga tanawin, may mag-invite sa amin. Punta tayo sa, ano ba yun? Disneyland. Meron nang tinayong Disneyland doon eh. Disneyland ba yun? Hollywood. Sabi ko, kayo na lang. Wala talaga kami sa mood, lalo na kapag malayong lakaran. Masakit na kaya ang tuhod namin. Hindi na pwedeng maglalakad ng ganung kalayo. But you know, going back to my point a while ago, mga kapatid, we went there and I prayed to God, God, show me something. Show me something that you would like me to see so that I could have the burden that you want to put in my heart. Pagpunta doon, mga kapatid, sinarado ko yung mata ko. Sabi ko, Lord, pag dinilat ko na yung mata ko, ipakita mo sa akin. Pag dilat ko na mata ko, very simple ang pinakita ng Panginoon. He showed me people. I looked to the left, I saw people. I looked to the right, I saw people. I looked everywhere, I saw people. And these people, they have souls just like us. Amen? And the Bible says, there is no name given under heaven among men whereby we must be saved. Kahit saang bansa po yan, mga kapatid, it is just the name of the Lord Jesus Christ. Meron tayong mga bisita dito ngayon. Ang makakapagligtas po, hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, kung hindi ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, sapagkat siya lang ang namatay, nailibing at nabuhay na muli upang bayaran ang ating mga kasalanan. Amen? Tingnan po natin itong video. Paki-play po itong video na ito. Ito po yung ginawa ng Panginoon. We began to go there and focus going around, soul winning, visitation, tracts, distribution, invite them to church until the Lord did this. Na-pirated yata yung CD natin. Ayan. So this is the church building that they built. Yung donated yung land, pinatayo yan yung building na yan that can house around 100 people. Pero nag-service kami dyan with those 4 brethren. Pupunta sila sa church, makikinig sila ng preaching, mag-aawitan kami. Yan kami hanggang sa unti-unti nagdadagdag ang Panginoon. Dumating yung isang pamilya na yon, at dumating itong mga bata na to. Yan yung unang dalawa, yung katabi ni Micaela doon sa taas, si Tenjay at si Tiger. Yan yung unang dalawa, hanggang mamaya nagkakayayaan na sila, meron doon kakaibang ginagawa, nag-i-English kami, na Bible yung pinag-aaralan, mga Bible stories, ito na, nagsiservice po kami, and then ito na po yung mga weekly na mga pictures po namin after the service. Kami lang po ni pamilya ang mga Pilipino dyan, sa biyaya po ng Panginoon. Yan yung aming unang
evangelistic service doon. May isang kasal na ginanap doon. Yan po yung dalawa, yung magkatabi dito sa side dito. Yung nakatayo, hindi po tayo yun, misis ko po yan. So yan po yung dalawa na mga dinagdag ng Panginoon at sila na yung nagluluto ngayon ng pagkain over the period of 6 months. Ganun po sila lumago sa kanilang relationship sa Panginoon. We go out there, give out gospel tracts. Merong mga sponsor kami ng Bible at namimigay po kami ng Bible. Ayan po si Sister Micaela doon. Nagtuturo ng choir doon sa main church. Ano po? Ayan, yan po pagka Sunday, pagka nagkakaroon ako ng privilege to preach there. So yan po yung ginawa ng Panginoon sa yung 6 na buwan na binigay ng Panginoon na mag-work po kami doon. Kanina nag-preach ako doon sa Bethany, maisingit ko lang, parang ang iksi ng 6 na buwan, Pero yung sa kanina, yung Thessalonians, nung pinag-aralan ko, grabe pala yun, 4 na linggo lang na-establish yung church na yun. Basahin ninyo yung Acts chapter 16, chapter 17. When Paul went there from Philippi to the regions of Macedonia, nakita niya yung field, ipinakita sa kanya ng Panginoon yung pangangailangan. Come over to Macedonia and help us through a vision, mga kapatid. And immediately the following morning they endeavored to go there and they went to Philippi, and then nakakilala yung si Lydia, favorite ni Pastor Toquero na i-preach, Philippian jailor, di ba? Narinig ko yung preaching ni Pastor niyan, mga kapatid. Tuwa ako pagka naririnig ko yung preaching na yan. Talagang nag-amen ako kahit na pangalawang beses ko nang narinig kasi talagang ibang klase din si Pastor. Pagka narinig mo na, pinlis niya uli, iba na naman. And then punta sila sa Philippi, mga kapatid. Ganun ang buhay nating mga Kristiyano. Amen? Nakakatuwa po ang mga simbahan na marami, na mga nabibisita ko, na ang inilalagak ng Panginoon sa puso ng mga members, hindi lang ng mga kalalakihan, lahat, mga kapatid, every opportunity, whether that is medical mission, di ba nag-join po kayo? Bakit? Because you saw the need. Amen? This evening, mga minamahal, I'd like to encourage you to continue to see the need. Because when we begin to close our eyes of the need, that's the end of our reason to live. That's the end of our reason to exist. Amen? So, you've got to see it yourself. Tignan ninyo, mga kapatid. Try niyong bisitahin yung mga lugar. Try niyong puntahan yung mga lugar. Kung kayo po ay hindi pa involved doon sa mga outreaches, mga ganyan, yung pong mga pagpunta doon sa mga squatters area, sa mga bata, ay sabihin ko sa inyo, mga kapatid, exciting pumunta sa mga lugar na yan. Amen? Salamat na lang, nung mga bata kami, nung may mga maliliit pa kami, may mga teachers na tatawid sila sa putikan, aapak sila sa mga hollow blocks. Pag nagkamali ng hakbang, putik, kangkungan. Yun ang tinatawag na pag nahulog, pupulutin sa kangkungan. But they went there because they saw the need. In the midst of that, yung putikan na yon, may isang bahay na nakatirik. Bahay namin. Yung mga taga-North, alam nyo kung saan yon? Kung saan nakatayo yung SM Kawayan ngayon. Kung nadadaanan nyo yung SM Kawayan na yan, pag pumupunta kayo sa Ilagan, doon sa North, dyan yung bahay namin, puro gabi yan, puro kangkungan yan, mga kapatid. Akala mo nga walang tao eh. Tingin siguro nila sa amin noon, mga manok lang kami, nung mga nandun kami. Pero mga kapatid, minsan may pumunta doon. Sabi nung matanda na pumunta doon, may tao dyan. Nakita niyo yung pangangailangan, mga kapatid. That's why that has been yung gusto kong sinasabi sa mga kapatid, look around, look beyond the comfort of the walls of our church and our family. Ang dami pong mga tao na nangangailangan pa na makapakinig ng salita ng Panginoon.
Pwede naman naming sabihin na dito na lang kami sa Lopburi, sa Dondeng. Yan ang tawag dyan eh. Dondeng, Lopburi. Meron na kaming average doon ng mga 24 every Sunday. Iles mo kaming 3, 21 na mga Thai. Yun ang ginagdag ng Panginoon. So okay na yun, doon na kami. Hindi mga kapatid eh. Pag tumitingin ako sa paligid, pag tinitignan ko yung mapa ng Thailand, sabi ko, ang dami pa. Ang dami pa mga kapatid. Ang dami pang kinakailangang maabot. Ang dami pang kinakailangang maturuan. Amen? So see it yourself. Second, see through the eyes of a missionary. Kami, nakikita namin ang mission field. Nakikita namin po ang pangangailangan. Ito lang, itong week na to, grabe yung balita, ginagaya na nila ang Pilipinas. Yung bata nitong week na to, yung second year high school, kumuha ng baril at pinagbabaril yung mga teacher nila, binaril yung lolo at lola niya, binaril yung isang classmate niya, tapos binaril niya yung sarili niya. Ganun ho ka. Terrible ngayon ang nangyayari sa buong mundo, mga kapatid. Amen? Mababait ang Thai, pero their goodness, their kindness will never bring them to heaven. Amen? It is only by faith through the Lord Jesus Christ. Amen? So I encourage you tonight, maybe you have not set your foot in Thailand, but try to visualize Thailand, mga kapatid. It is just like other countries, Thailand is a very needy place. Amen? And of course, we've got to see through the eyes of the Lord. Bago kami nag-mission, nag-solo ako doon sa church namin. Background ko yung choir. O, diba? Solo ako doon sa para hindi halata. Tapos sabi ko sa anak ko, lakasan mo yung piano. Lakasan mo yung piano, wag yung melo-melo na piano ha. Gusto ko laksan mo para matabunan yung boses ko. And then kinanta ko yung Let Me See This World, Dear Lord. Amen? Kantahin ko sana, kaya lang wala na yung choir dito eh. Baka hindi na, baka sabihin nyo, Pastor, mag-preach ka na lang. Wag ka nang kumanta. No? Well, anyway, see through the eyes of the Lord. Kasi pag ang Panginoon ang tumingin sa mga tao, ang tingin ng Panginoon diyan, kailangan nito ng kaligtasan. Pag businessman ang tumingin sa tao, kailangan maging customer ko to. Di ba? Ano yan? Normal yan sa buhay, mga kapatid. Tama? Kanina yung point na binigay ko dun sa Bethany. Pag nakita mo na yung field, sabi ko sa kanila, ang mission ng missions is we've got to go there, together, to get there. Nagsama-sama ko yung salitang yan. And then sabi ng mga young people, nung kinakamayan na kami, Pastor, may Ilocanong lumapit sa akin, kurang yung bagam. Dapat ada number 5 nga puntos mo. Sabi na dapat, Pastor, kulang yung sinabi mo, dapat may number 5 na point ka. Ano yun? Diba? To go there, together, to get there. Dapat yung panglima mo, to get here. Sabi ito, itong mga young people na to, ang tingin talaga, to get here. No, young people, I'd like to challenge you. Nung young people kami, 16 years old, nakita ko na ang pangangailangan ng gawain ng Panginoon. As young as 16. Nagpapasalamat ako sa Panginoon noon, ang panglaro, ang bayad sa panglaro ng Super Mario nung araw, toing, di ba? Ganyan. 50 centimos, isang oras. Isipin mo, I cannot even afford 50 cents to pay for that Nintendo para lang makapaglaro ng isang oras ng Super Mario. Salamat na lang sapagkat noong mga panahon na yun, mga kapatid, dadaling kami sa church, makakapakinig kami ng Sunday school. Ito ang mission field, mga kapatid. Kaya nung gumraduate ako ng high school, nakita ko yung field, sabi ko, Lord, I am surrendering my life.
Yan ang mga hinahanap namin na mga young people ngayon, kami nila Pastor Ramil, no, na magsusuko ng buhay. Amen? Letter B, see the field. Ano yung sumunod? Then. Ayan. Venture more for missions. Pagka sinabing venture, investment po yan. Tama ho ba? Amen? Alam ko meron pong mga kapatiran dito na napaka-business-minded ninyo. No? Pag nag-venture, talagang, siyempre, may mga sa business, sa world business, merong risk yan. Di ba? Na pwedeng malugi, ganyan. Noong si Mrs. ko, nag-resign sa kanyang trabaho, meron siyang konting, yung separation pay. No? Ang linis naman ng motive namin, sabi namin, ito gawin natin. Nag-agree kami, i-business natin yung pera na yan. Tapos yung kikitain yan, bibili tayo ng Bible at lahat ng mga bagong baptize sa church, bibigyan natin. Tuwing may mababaptize, bibigyan natin. Yan yung namin. Yun yung plano namin talaga, mga kapatid. No? Iba ang plano ng Panginoon. Hindi yan yung venture na gusto kong mangyari sa inyo. Yung puhunan namin na yun, unti-unti, hanggang sa, wala na. Wala na. Kasi ang gusto pala ng Panginoon, mga kapatid, that the thing that He would like us to venture is our very lives. Yung buhay namin. Amen? Yun yung gusto niyang i-invest namin. Dito ang Laloma, you have been venturing for the work of the Lord for many, many years. Malapit na maging pula lahat yung Yung bang pula, pagka sinabing pula, puno na yan? Yun ba yun? Yung may kulay na? Yung pula yung wala. Kanina, ang dami ng pula. Siguro, na yan? Malapit nang matapos. Ganyan. Pero, hindi ba mga kapatid, nakakatuwa na yung pagpapala ng Panginoon na kahit na ganyan, tuloy-tuloy pa din. Amen? You know the secret of that, mga kapatid, is that when we learn to invest, ito na naman, para sa mga kabataan po at mga bagong member ng church na ito, bakit nagkaroon ng building doon sa kabila, nagkaroon ng building dito, nakabili kayo ng lupa dyan sa Labo, mga ganyan. Bakit? May mga miyembro ng ang simbahan na ito na naunawaan nila, mga kapatid, ang kahalagahan ng pag-i-invest sa gawain ng Panginoon. And literally, we are enjoying the sacrifices of the brethren that went ahead of us. Kaya ang challenge ngayon dyan, sa mga bagong mga kapatiran, that you follow the footsteps of the brethren and you learn to venture also for the work of the Lord by helping, praying. Lord, bless niyo po ako. Ito yung aking commitment, ibibigay ko. Lord, i-bless niyo pa yung business ko because I wanted to do more for God. Lord, i-bless mo itong pag-aaral ko para isang araw, pag nakatapos na ako, makakapagtrabaho ako because I want to be a blessing to my church, to our church. I'd like to be a blessing to those people who goes to the squatters area, who goes to those places, to those outreaches of ours at nag-i-invest ng kanilang mga panahon. They need help. Amen? Kaya to venture, you've got to involve yourself. Amen? Ask, what can I do? Ask, how can I be a blessing? Amen? So mag-i-invest ka. And then yayakagin mo yung iba. Tara. Di ba? Pagka meron ka natagpuang magandang pagkakakitaan, you wanted some people to what? To join you because you are sure. Tama ho? Amen? You are sure, So I'm not promoting any business, dito po, mga kapatid. Pero ganun ho ang dapat na pananaw po natin, mga kapatid. Matthew chapter 28. Tingnan po natin yung Matthew chapter 28.
You have went through these passages already. Pero tignan pa rin po natin mga kapatid. Verse number 10. Sabi po ng Bible, nung nagpakita na siya sa kanyang mga alagad, then said Jesus unto them, be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Now when they were going, behold, some of the watchmen came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, sabihin nyo ito, his disciples came by night at ninakaw yung kanyang katawan habang kami ay natutulog. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught, and saying, this is commonly reported among the Jews until this day. Did you know that millions of money, pesos, are being invested to destroy the lives of our children? Millions of monies are being invested, to create applications and games that pollute the mind of the young people. Sabi doon sa Thailand, ganun-ganun yung story sa Pilipinas, mga kapatid. Yung bata na gumawa niyan, pinapanood niya yung mga history ng mga school shooting at meron siyang pina-follow ng mga na isang game ba yun? Hindi ko pa alam yun, yung pangalan niya, mga kapatid, na kung paano mamaril, mga ganyan. Yun yung ngayon, mga kapatid, yung mga ini-invest ng mga tao para makasira ng buhay ng mga tao, mga kapatid. And if we're not going to be careful, even our children, our very own children, they will become a victim of that, mga kapatid, and they will be lured away from the faith because they have been victimized by this technology. Ang nais ng Panginoon is for us to venture. Hindi man natin matapatan yung kanilang bilyon-bilyon na inilalabas para sirain ang buhay ng mga mananampalataya. Pero may mga buhay na nagsusuko para one by one, mga kapatid, makakapagsalba tayo ng mga kabataan na maaaring masira ang kanilang buhay. Amen? Invest your time, invest your energy, and then if God has blessed you, invest for the work of the Lord, invest in faith promise, mga kapatid, so that more and more workers of the Lord can go there. And this business, the business of God, ito yung merong tinatawag na ROI na sigurado. Return of investment. Amen? You know what's the greatest return of our investment? When we give to missions, when we give to the need of the people that led them to be saved. What's the greatest ROI dyan, mga kapatid? We've got a treasure in heaven. And lay not up yourselves treasures on earth, where moth and rust corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt nor thieves break through or steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen? Hindi kami nagsakripisyo nung nag-resign si Mrs. sa trabaho, nag-full-time sa church. Sa amin, hindi sakripisyo. It's our joy to serve the Lord and invested our lives for the sake of the ministry. We left the Shield of Faith Bible Baptist Tabernacle doon sa Makati. It's never a sacrifice. It is investing the remaining days and years of our life, mga kapatid. Para maski pa paano, mga minamahal, merong mga maabot. Amen? Sabi ko, I will not go there to just to sit down and maintain something. I will go there to reach out the Thai people. Venture more for the need. Amen? Number 3. Last. Ano yung last? TY.
abbreviation ng thank you. Ano? Thank you po. Tapos na po tayo sa preaching natin. Salamat po sa panahon ninyo. Hindi po. Tingnan natin yung verse number. Tingnan nyo ha. What are we supposed to be thankful for? Luke. Let's go to the book of Luke, chapter 10. Sabi nung mga ano, and the 70 returned again, no? Bumalik, ano? With joy. No? Tuwan-tuwa sila, tuwan-tuwa sa galak. Alam niyo 'yan? Pagka tuwan-tuwa ka sa galak, ibang klase 'yan. Ano? Asan ba ako? Nawala. Ayun, yun. No? Ang sabi nila, yung kinasasaya nila, sabi nila, Panginoon, kahit na yung mga espiritu, they are subject to us through thy name. Grabe, doon sila nag-rejoice. Ano? Na marami silang mga na-accomplish. Ano? Di ba? Let's be careful with this, mga kapatid. As believers of the Lord, sometimes what makes us happy are the things of this world, the things that we get, the things that we acquire, the things that we enjoy here on earth. Pansinin ninyo. Yung mga nagpo-post sa Facebook. Saya-saya ko ngayon, napakita kung nasa ang restaurant, di ba? Yung ganyan, yan pang iba na nakatanggap ng pera. Gusto ko sabihin niya, ito sabi ng Panginoon, mga kapatid, doon sa mga alagad niya, nung sinabi niya yan. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Sabi ng Panginoon sa verse number 20. Notwithstanding in this, huwag kayo magsaya dyan. No? Rejoice, no? Rejoice not that the spirits are subject unto you. Saan po tayo pinagre-rejoice ng Panginoon? But rather rejoice because your names are written in heaven. Amen? Are you thankful of the salvation that you receive? Are you thankful that you are going to heaven? Amen? Are you thankful that you have eternal life? Amen? That alone, mga kapatid, should be enough to thank God for the rest of our life. Alam nyo, noong naintindihan ko po ang salvation, mga kapatid, sabi ko, Lord, kulang lahat ang buhay ko para pasalamatan kita, but I will give my life anyway because I would like to thank the Lord. Amen? That's why every time we come to church should be an expression of our thanksgiving to God. We sing to God because we thank Him for the salvation that we receive. We give our offerings not to bribe God, but to thank God for the blessing that He has given you throughout the week. Amen? You give your offerings to your faith promise because you want to thank God and you want to support missions because one day a missionary came to your life. Amen? The joy of a believer should be that blessed hope that we are going to meet the King of Kings and the Lord of Lords someday. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen? Kaya nga doon sa Book of Acts, noong may mga tumanggap sa Panginoon, anong sabi doon sa mga binaptize, yung 3,000, anong naging premise noon? They that gladly receive His word. Ano? Masaya po ba tayo, mga minamahal, na ligtas tayo? Amen? What are the manifestation? What are the expression of our thanksgiving to God? No? It should be to lead someone to Christ. Amen? It must be that God will use us, that when we go to heaven, there'll be people that will go together with us. Amen? That's why we never get tired. Meron akong pinapanood na mga bata noong isang araw.
Yung mga bata, pansinin ninyo po, yung mga kaedad ko. Ano? Yung mga bata, kahit maghapon nagtatatakbo yan. Hindi napapagod yan, Pastor, no? Ano? Alam niyo kung bakit? Enjoy nila yung ginagawa nila eh. Enjoy. Nakakita ko ng mga bata, nakaupo doon sa likod ng pick-up, nakaganon yung upuan nila, and then ang init-init. Tinignan ko sila, nagtatawanan pa rin sila. Ako, hindi mo na ako mapaupo ng 1 minuto na gano'n ang posisyon. Ang hirap na kaya nun, mga kapatid. But kidding aside, mga kapatid, makakakita ka ng mga tao na kahit na pagod na, pero pag nakita mo yung smile, mga kapatid, tuloy-tuloy yan. Hindi madi-discourage yan. No, that's why we should maintain a thankful heart. Amen? No? Mag-rejoice po tayo pagka mayroong mga nasi-save. Kanina nakita ko yung ngiti ni Brother yung nag-a-announce, ang pangalan niya? Ikaw. Jigs. Tama, Jigs. Nakalimutan kayo. Ni Brother Jigs, nung pinapakilala niya si ate, yung Bible study, ganyan, kita ko yung smile niya. No, ang sarap kayo sa pakiramdam, mga kapatid, na yung ginagamit ka ng Panginoon, na may mga tao na nakakakilala sa Panginoon, na may mga tao na nagkakaroon ng pag-asa. Amen? Kaya kanina, mga kapatid, napansin ko, salamat sa pakikisaya ninyo nung makita ninyo na yung nagdadagdag ang Panginoon. Sabi ni Pastor Ramil noong pinadala ko yan, ang usapan namin, ang sabi ko, God can. Kayang-kaya ng Panginoon. And he is very thankful. Nung makita ko yung mga mukha ninyo, mga kapatid, amen. So yun po yung dapat na attitude na meron po ang mga Kristiyano. Every time there is an opportunity to invest for the Lord's work, we should be happy. Amen? And the goal of our life should be what? Goal of our life should be laying up treasures in heaven, and then one day, there'll be people that will come to us. Last verses, and then I'll end with this. Revelation chapter 7. Amen? Sabi po sa Revelation chapter 7. Verse 9. Isang talata lang. Revelation chapter 7, verse 9. Namnamin natin ito, mga kapatid. Sabi ni John, after this, I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands. Amen? Kahit doon na lang tayo sa tongues. Lahat ng mga uri ng salita, yun ang tangi. Amen? Ang makitaan ni John, katong mga katauhan dito sa langit, ay, lipay kaayo siya, oy. Ay, daghan man. Daghan. Amen? Ang dami. Hindi nakita ni Juan, nagigit at tao di langit, malagsakan nga permit na nagadukod. Di ba? Ang tigas ng Ilocano ko, di ba? Taga Isabela to eh. Tino mga kapatid, do you think, Hiligay noon, kumanta kanina. Last year yata, andito rin ako. Yung mga Ilocano naman ang kumanta. Hindi ko makalimutan yan. Kumanta. Hindi ako niyaya ng mga Ilocano na yan. Nung kumanta sila dito sa harap. Pero may chance pa. Pwede pa akong kumanta ng Ibanag. Na pagka mayroong sa mga susunod na panahon, kung bibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Ang Pilipinas, mga kapatid, nakakatuwa. Mayroong mga missionary na punta ako doon sa Difun, Quirino. Ang pinakaunang lugar na nung wala pang technology, meron na silang mga telepono. Difun eh. Difun sila eh. Parada kami sa paanan ng bundok, mga kapatid. Parada kami doon. And then, magmula doon sa paanan ng bundok, lalakad kami pataas.
ng 2 oras. Darating kami doon sa isang maliit na simbahan na ang mga miyembro, mga 15 siguro. Pero yung mga 15 na yan, galing sa yung isa, galing 8 oras, nilakad niya, tumawid ng bundok para makapagsimba. Ano? Nung nagpe-preach na kami mga kapatid, tapos na ako mag-preach sa Ilocano, sabi niya na, may sapay, pastor, may sapay. Grabe yung ano, napasubo ko ng 3 preaching doon. Ano? Tapos nung pababa na kami, ayaw ko nang maglakad, gusto ko na lang magpatihulog, total. Gugulong ka naman, eksakto na doon sa paanan ng ano, doon sa harapan ng sasakyan. Pero mga kapatid, nasaksihan ko yung mga lugar na gano'n na mayroong nagtitipon, nakakatuwa. Amen? Tumawid ako ng ano pa ba yung Calayan Island. Nung start kami ng mission work doon, mga kapatid, tumawid kami doon, sumakay ako ng bangka, na ang laman lang ng bangka, 30. Pero ang ikinarga nila, 80. Ganun, naglalayag na kami ganyan. Biglang lumakas yung alon. Sabi nung kapitan, isuot niyo na po yung mga seatbelt ninyo. Sinuot niya lang ang seatbelt nila. Nung kinuha ko yung seatbelt ko, pag ganun ko, hindi magkasya. Sabi ko, mamamatay ako dito. Sabi ko, hindi. Kung meron pang gusto yung paggawa ng Panginoon sa akin, bubuhay ako dito. Talagang pag umalon, di mo na makita yung harap eh. Dumating kami doon, mga kapatid. Nagkandak kami ng DVBS. Alam niyo kung ilan yung bata na dumating? 100. Graduation linggo. May graduation tayo sa linggo ha. Yung mayo, inang nyo, kinitatang nyo ha. Kapsat nyo, iso amin nga puliyo. Yan. Maraming natutuwa kasi alam ko maraming Ilocano dito. Dumating yung linggo, nakagaon yung mga bata. Hiniram nila yung mga high heels ng kanilang mga nanay, naglalawa. Pag naglalakad sila, katok, kasi naiiwan eh. Pero mga kapatid, nakakatuwa. Na ang ebanghelyo nararating ang maraming lugar. At ang ebanghelyo narating ka. Naabot po tayo. We don't deserve heaven. But praise God, merong mga kapatiran. Tuwing pumupunta ako dyan, hindi pwedeng hindi ko daanan yung kandon. Kita ko punta kami doon. Hihingi ako kung meron silang suman. Wala naman, discourage ako, umuwi ako, walang suman eh. Punta kami doon ni Pastor Tuquero, unang baptism, doon sa kandon. Andun si Pastor Tuquero, gumaganon-ganon doon sa dagat. Sabi ko, nagbabantay ako, baka mamaya pag umalon, maanod lahat. Pero nakakatuwa, everywhere, mga kapatid. Marami kayong mga gawain po na napupuntahan ko. And I have been rejoicing for those churches na ang Laloma ay ginamit ng Panginoon. Last Sunday, andun ako sa Bustos ng umaga. Andun ako kay Pastor Ruben nung gabi, mga kapatid. So nakikita ko yung ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, sa kanilang mga buhay. And I rejoice with them. Amen? You have not seen a mission work that exciting? You try it. And then one day in heaven, sabi dyan sa Revelation chapter 7, verse number 9, makakakita tayo yung nakita ni John, the beloved, of all nations. From Cambodia, from China, from India, from Thailand, from Vietnam, from Laos, from Singapore, from Indonesia, from Taiwan, and so on and so forth, mga kapatid. We are going to see those people there that was reached by the gospel. And I believe, kung meron pong magiging panalangin sa langit ang lahat ng mga Kristiyano, alam niyo kung ano? Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you. Amen? However, we say that, agyaman kami. However, you say that, mga kapatid, salamat, kaayo. Gracias. Yun yung mga salita ng mga naririnig natin, mga kapatid. Sa Cambodia, Okun Charan. Sa Thailand, Kop Kun Kap. Sa Vietnam, Come on you. Yun yung kanilang salita doon eh. Pagka hindi mo na alam yung salita, ngumiti ka lang.
Ano, umiti ka na lang, tapos gumaganon-ganon ka na lang. Ibig sabihin, nagpapasalamat ka na. But I am sure, mga kapatid, one day in heaven, we are going to understand each other. Amen? And then there will be a scene that we are going all to the throne of God, and we are going to thank God. And after that, people will come to you. And they will say, thank you. Thank you for your investment in missions. Thank you for being so unselfish. Your faith, your investment, your love for souls, naabot po kami. Amen? Kaya ang hamon ko sa bawat isa, yung mga bago po natin mga kapatiran na nandito ngayon, mga kabataan na nagsisimula pa lang kayo mangarap ng inyong buhay. Ituloy niyo yung legacy na mayroon po ang La Loma Baptist Church, na kung papaanong ginaid kayo ng Panginoon. Pinag-pray ko to na ipipreach ko sana to sa 70th year ninyo. Kaya lang, matagal pa yun eh. 46 nyo pa lang ngayon. Baka patay na ako noon. Pag ilang taon pa yan? 46 plus mga 24 years pa. Parang hindi ko na kaya yung 24 years. Pag ginagdagan mo yung buhay ko ng 24 years, 76 years old na ako noon. Kaya pinreach ko na ngayon. Mga kapatid, this is the message that God wants you to hear tonight. And I hope that you're not just, you were challenged by the message of God. Amen? Shall we stand? Let's pray. Father, thank you for your love for us. Salamat po, Panginoon. Kagaya nung 70 na yon na inatasan mo na humayo. Dinala mo, Panginoon, sa Pilipinas si Pastor Brown. Nakakilala po sila Pastor Toquero, sila Pastor Estipona, and the rest of the brethren, and most of them are still here. Ngayon, Panginoon, si Pastor Ramil. Lord, salamat dahil meron kayong mga manggagawa na tumugon sa iyong kautusan, na tignan ang field sa iyong pananaw, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga mata. Salamat po, Panginoon, sa nagdaang maraming panahon. Ang mga kapatiran dito po sa La Loma ay hindi napapagod mag-venture para sa inyong gawain, Panginoon. May we always have this goal in our life, O God, that one day, when we all get to heaven, we'll say thank you and offer everything to you. And we're excited to see those people that you have used to share to us the gospel and say to them, thank you. And as we are excited to meet them, we are excited also to meet the results of the faith, the results of the calling, the results of the investment that your children have given. And whoever those people and kung ilan man sila, Panginoon, na lalapit at magpasalamat sa amin sa ginawa po naming investment sa mission. Lord, we give you all the glory and honor ngayon pa lang. Thank you for giving us a chance to be an instrument of your gospel to other people. Sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Okay, manatili na po tayong nakatayo. No? Simple lang po yung sinabi ni Missionary Mabasa. No? 70. Sabi niya sa point 1, see the field. See to the eyes of the Lord. Ano ba nakikita ng Diyos? Ano ba nakikita ng Diyos sa mga tao? Remember na nakita ng Diyos yung mga tao na walang shepherd, umiyak siya. So makikita natin kung ang Panginoon, ano siya sa mission. Hindi ganun kadali sa mission, pero yung testimony ni Pastor Missionary Mabasa is masaya siya kahit nakakapagod. Masaya siya. Sabi ganun sa point number 2, venture more for missions. The Lord wants to invest your life to the work of God. Yung binibigay natin na pera, yung sa faith promise, meron pong silbi po yan.
siguro mas maganda invest natin yung mga pera natin sa mission. Minsan iniisip natin puro sarili na lang natin, no? Hindi natin naiisip na may mga kaluluwa pa na hindi pa nadiligtas. Tayo nandito tayo sa church, umaattend tayo sa church, masarap yung upuan, naka-aircon. Pero paano yung mga tao na yan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Hayaan na lang ba natin na gano'n na lang? Bakit hindi natin i-venture ang ating mga sarili? Bakit hindi natin ah, mag-invest tayo through giving to the missions? Then 3, thank you. What are we supposed to be thankful for? Buhay tayo, di ba? May pag-asa tayo. Ano yung may sasabihin ako sa inyo, no? Merong isang tao na malungkot siya kasi wala siyang shoes. Naglulugmok siya, nakatungo siya. Until na makita niya isang tao na nakangiti. Nakangiti siya, naglalakad. Pero nung makita niya yung tao, walang paa. Siya, naghahanap siya ng bagong shoes. Pero itong taong to, walang paa, nakasaklay, pero masaya. Tayo masaya dapat tayo, di ba? Pero dapat may ginagawa tayo sa Panginoon. Bukas po yung altar natin. Bukas po. Pwede po tayong lumapit. Bakit hindi natin subukan? Kung ano yung nakikita ng Diyos, bakit hindi natin intindihin? Tayo, masarap ang buhay natin. May maganda tayong church, pero nagko-complain pa rin tayo. Pero hindi natin nakikita na marami pang kaluluwa ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ay Diyos pa. Kailangan pang kaluluwa na maligtas. Sana hindi tayo manatiling ganito. Simple lang, 70. See the field, venture more for missions. Then, TY, thank you. And then, thank you kay Missionary Mabasa for giving his life to go to Thailand sa mission. Alam ko, iba sa inyo may mga calling. Pero ito yung time na maalala mo na may calling ka. Hindi ko alam kung saan. Pero ipag-pray mo yan. Ipag-pray mo na someday magamit ka ng Panginoon. At darating ang araw, may lalapit din sa'yo para mag-thank you for giving your life sa work, sa mission. At sana po, magpatuloy lang po tayo. Sana hindi lang tayo nakikinig, pero dapat kumikilos din tayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na binigay mo. Simple pero may impact po sa puso, sa akin po especially. Alam ko sa mga tao rin po na nakakapakinig ngayon dito sa church and sa online din po. Alam ko po, Panginoon ko, na hinipo mo ang kanilang mga puso. Thank you for the Holy Spirit na itas ang aming heart. Thank you po din kay Missionary Ricky Mabasa for sharing his life sa mission sa Thailand, Panginoon ko. Encouragement po sa bawat isa po sa amin na iniisip lagi po na sa mission, malungkot, mahirap. Yes, nandun po yun. Pero dapat hindi rin po natin isang tabi yung saya sa puso ng isang missionary na meron siya naabot na kaluluwa, alang-alang sa pagmamahal sa Panginoon. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen.